syempre, oras natin, uwian time nyo na. Pero, dito lang kayo tumutok dahil panibagong artist. Mga yes friend, kung total package nga lang din naman ang hanap nyo, ay eto na. Naku, talagang ang masarap. Kung tatanungin ako kung jojowain, totropahin. Kahit babae ako, sasabihin ko talaga, jojowain ko to. Dahil may interview na natin ngayon ng live na live ang binansagan na pambansang sad girl ng Pilipinas. Uy, sino kaya to? Mga yes friend, let's all welcome our artist for today, Jada! Hi, DJ Maria Morena. Kamusta? And yung mga Hi, yes Jada. friend, hello! O, diba? O, alam niyo na agad yung pangalan. Hindi pa nga pala ako nagpakilala. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, live na live tayo on Yes FM Manila. Yes. At syempre sa mga nanonood, eto kasama nga natin ang napakaganda, Ay, Mala Anghel. grabe siya. Thank you. Ako naman yung nabilad. Ay, grabe siya! Nabilad kasi ang init. O, syempre, ako si Maria Morena. And of course, before we start, meron tayong umaatikabong game para sa Yes, iyo. may pag-games tayo. May pag-games tayo for today. So, ito ang tinatawag nating Whisper the Song Game. Ang Ay, may mechanics... pa-whisper challenge. Oo, may pag-whisper challenge na may pag-read my lips. Sa loob ng 1 minuto, kailangan lang mahulaan ng player yung lyrics na manggagaling sa lips ng opponent. Opponent yan. So, read my lips, ganun. Kung sino ang mas mabilis makahula ng title ng kanta, ay makakakuha ng point. O, diba? Very basic. Kaya, Jada, eto na ha, gawin na natin to, ang ating pag-game. Kaya natin to. Oo. At sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, you can also comment kung alam nyo yung ating game. Kung ano yung mga sagot. Yes. I-comment nyo yan. Mababasa namin yan. Makisali din kayo, guys. Sali din Yun. kayo. Okay? Ready? Meron na kami dito eh. Okay. May Sino mga papel. mauuna? Una na ako. Okay, Okay, una ka so muna. una tayo. So, ako yung manghuhula, di ba? Yes, ikaw Okay. manghuhula. Okay? So, manghuhula for today's video. Wala kang ka-idea dito. Talagang ginawa Wala namin. Ginawa namin to for you. Dito lang yan sa Yes FM. Sana all para sa akin. Oh! Ay nako, mamaya itatanong ko sa'yo, bakit Syempre. nabansagan ka? Pero anyway, eto Okay. muna ating game. Sige Jada! Okay. Ready ka na ba? Ready na. Ay nako, magaling to. Sa tingin mo? Oo, competitive. Oo, competitive Ah. talaga ako. Sige, eto na. So, ang ating song ay... Cruel Summer, Taylor Swift. Sabi ko na nga ba? Sa Swiftie. Ay, iba talaga pag Swiftie. Oh, ang syempre. galing. 1 point for you, Cruel Summer by Taylor Swift. Pasample nga dyan. Ay, dapat ikaw! Tingin ko mas ikaw. Kasi ano, It's true! mas gusto ko yung version mo. Oh, talaga. Ikaw naman. Okay, sige. Okay, ito. Okay, kaya natin to. Yeah. Ano, basic lang. lang. Basic, okay. Sige. Sige, Wala na, ito. talo na ako agad. Okay, ito. Okay. Taylor Swift din to, no? Love Story? Yes! Ayun naman pala Ayun naman, kasi yun yung song na naabutan ko ni Taylor Swift. Oo. Ayun, mga Oo. 2000-ish. Okay, next Okay, song. sige, next song. Makihula rin kayo. Okay, eto na. Para ata to sa mga Swiftie. Ay! Naku, ito. Close to kay Taylor Swift. Close. Okay. Okay, sige. Okay, go. Jessa Zaragoza, bakit pa? Siyempre, nanay ko yan. Nanay mo to, tsaka close talaga to kay Taylor Swift. Oo, malapit. Kasi may Eras Tour din yung nanay ko. Mm. Kung hindi kayo na-inform. Oh! Hindi talaga. kasi may meme sa TikTok Oo. na sinasabi, parang nag-street interview, tapos may Okay. nagtanong na, sino yung artist na may Eras Tour? Ang sagot niya, Jessa Zaragoza. So, naging meme siya. Ang daming mga edits as in, Ay, alim naku, na alim hanapin yung nanay natin ko yan. doon. Oo. Talaga? Oh, Wow, hanapin natin yan. Oo. Sample naman Nang alin? ng Taylor Swift version. Charot! Ah. Jessa Zaragoza na Bakit Pa. Alam mo, piniplay namin to sa Yes FM. Yes, FM. Oo. Kaya, yan. Gusto naman namin marinig ngayon ang version ng Bakit Pa ni Jada. Ah, sige ba? Pakonting ano. Okay, go. Patikim lang. Ano. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan
Ayun. Ay, parang gusto ko ituloy pa. Charot. Feeling ko kaya mo na yan. Oo, Okay. yun. Kung siya'y higit Yes. sa akin. Parang feeling ko mas kuha ko pa nga boses niya eh. Talaga. Hindi kasi talagang fan ako ni Miss Jessa. At ngayon, magiging fan mo na rin ako. Yeah. Oh, thank you so much. Oo. And eto na, meron pa tayong last one, Jada. Yes, sige. Nasa May sayo last ang tayo. ating Okay. last. Okay. Read my lips. Alright. Gusto ko yung kanta dito. Ito. Okay. Parang makabagbag damdamin yan. Parang ang sad-sad ng song na yan. Bakit? Bakit ngayon ka lang? Hindi. Bakit? Malapit na. Bakit mama? Bakit papa? Bakit papa? May bakit mama ba? May ganun Bakit papa? Oo. Sex bomb? Sex bomb. Oo. Bakit pag sa'yo parang ang ang Siyempre, emo? nilagyan ko ng emotions. Sige nga, with emotions ala Jada, bakit papa? Gusto ko yung may version yan na, may revival version Oo. yan na, bakit papa, binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Ayaw mo ba sa aking beauty? Kaya ngayon ako'y sawi, na 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 na. Ang galing. Parang narinig ko sa'yo lang. Sa akin lang. Oo. Jada's version. Jada's version. Yan yung nag-recall. Oo. Anyway, eto na Jada. Sana Ayun. nag-enjoy ka sa ating Oo game. naman. Siyempre, parang ito na yung icebreaker na. Correct. Kanina pa ata kami nagkakwentuhan ni Jada Oo. habang nag-wait tayo ng 5 p.m. Kaya Yes. sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, mga yes friend natin, kamustahin naman natin si Jada. Kamusta? Ano bang mga recent ganaps? Alam namin na busy ka, marami Yes. kang gigs, yung mga sport na you're currently into ha. Kasi eto nga, may nabalitaan kami na mahilig ka daw. Saan? 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 Mahilig ka daw sa boxing? Yes. Talaga? Oo. As in, Oo. baka mag-change career na ako. Wow, charot. hindi. Actually, isa sa mga sport na mahilig ako yun, na try ko siya last year lang. Parang, Okay. mga towards the end of last year, sobrang na-enjoy ko siya kasi parang naging maganda din siya para sa mental health ko, Aha. tsaka sa katawan ko. Parang, basta maganda yung feeling na nakakapag-workout, tsaka parang total body workout siya. So, Wow. parang ginagawa ko na siya every week. Twice a week ako. So, yan na yung main sport ko, main workout ko. Tapos, sinasabayan ko pa ng parang gym. So, magandang Oo. magka-partner sila. Di ba? Sana all may ka-partner. Char! Hindi. Pero, yun, sa mga ganap ko lately, syempre, ito, nag-promote ako ng bago kong single, yung Right Lover Wrong Time. And may radio tour ako. Tapos, nagsusulat ako ng kanta. And basta, ang daming mga bagong ganap Correct. lately. And I've just been spending time with the people really close to me. And life's been really good right now. Ang So, galing, ang ayun. galing mo nga sa work-life balance mo. Napakagaling. Thanks. Tsaka ako nga eto lang, dito lang tayo sa Yes FM, DJ tayo. Alam mo yun, ang hirap actually na isingit sa schedule Sa true natin. lang, Yung oo. mga workout, tapos magbaboxing ka pa, di ba? Oo. So, paano mo i-inspire yung mga kagaya namin na, puro lang work, tapos puro reklamo sa work, tapos eto, tumataba pa rin. Ay, grabe siya. Hindi, pero ito na lang masasabi ko. Parang isipin mo na ginagawa mo to para sa sarili mo. I mean, kahit naman ako, pag ginagawa ko yung Correct. boxing, nahihirapan ako. Hindi ba Minsan, kapag may kasparing ka ba dito, iniisip mo ba yung taong naiinis ka o iniisip ko yung tao galit malakit mo? sa akin. Charot. Hindi, pero yun. So parang yun yung motivation ko na I'm doing this for myself. Parang self-care ko na din siya para sa sarili ko. And alam ko naman makakabuti siya sa akin. So, parang yun na lang yung iniisip ko. And ito naman, pagdating sa exercise, basta parang gagaan yung pakiramdam mo mentally, physically, pagkatapos ng lahat. I mean, kahit pa, sa initial, syempre, parang, di ba sinasabi nila, no pain, no gain. no gain. Pero, parang kasama yun sa proseso. Tsaka, Correct. basta, ever since na parang nag-start ako mag-workout ng consistent, parang basta lahat ng aspeto ng buhay ko, mas
gumaan, mas maganda din siyang pantanggal ng stress. So, gaya nga ng sinasabi mo, pag stressed ka, parang maganda din na meron kang ganyan. Kasi, kumbaga, may healthy outlet siya. May healthy Tsaka, healthy ako naman, outlet. pagdating sa health or sa food, unless meron talaga akong pinaghahandaan. Pero on the regular, ako nag-indulge ako sa mga gusto kong pagkain. And syempre, parang balance siya. So, parang all about balance lang talaga siya. Wow, napakagaling. Parang alam mo yung feeling ko, ako yung student Ay, grabe. na kailangan turuan. Again, for the Pagdating teacher. sa life, nako, ang dami mo nang alam sa Ay, life. grabe siya. Parang ako yung elementary pagdating sa pag-iisip. Pero Kanya-kanyang journey naman kaya tayo nga, dyan. napakagaling naman ito ni Jada. At gusto nga namin itanong sa'yo, bakit ikaw yung binansagan as the pambansang sad girl? Bakit? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Kaya nga, ngayon sa ganda mong yan. Ay, grabe wow. siya. Tsaka, Wow. kakasabi mo nga lang, marami ka na ring mga pinagdaanan at Oo. journey sa buhay. So, bakit ikaw yung tinagurian? Wow, kala mo mga, Tinagurian. pwede mong isama kila Melchora Aquino. Wow, grabe siya. Pambansang Tinaguriang sad girl. pambansang sad girl. Ito naman, honestly, nagsimula lang talaga siya kasi napansin kahit ng mga fans ko or yung mga nakakarinig sa akin, nakakapanood sa akin na lagi pagdating sa mga kanta ko, lagi na lang parang puro malungkot yung sinusulat ko. And nakakatawa din na isipin kasi generally, nakikita mo, masayahin naman akong tao pero ewan ko pagdating talaga sa mga kanta ko, parang ang dami kong hugot. Parang doon ko nalalabas lahat ng hugot ko. So, parang tawag nila sa akin, sad girl. Tapos biglang, parang nasabi ko siya nung nasa stage ako one time na, well, siguro, ako na lang yung sad girl nyo. So, hanggang sa parang dumikit na lang talaga siya. Lahat na ng mga nagko-comment sa akin, parang sad girl. Tapos parang, parang in-embrace ko na lang talaga siya. Kasi parang totoo naman parang, sad naman talaga yung mga songs ko and parang parte yun ng pagiging tao and ako Yes. naman parang there's nothing wrong with that and parang yun na din yung parang inside joke ko sa mga fans ko, yung mga hugot ko pagdating sa lahat ng mga ganap ko, parang yan yung kumbaga yung sense of humor ko, so parang basta dumikit na lang talaga siya sa akin. Correct. So, Ang galing no. Kung makikilala mo talaga si Jada personally, actually ngayon pa lang nga makikita mo talaga na, well, siguro pagdating sa performance, doon mo talaga na ilalabas yung emotions. Totoo. Yun yung avenue mo para i-express yung feelings at saka yung lahat ng mga gusto mo i-deliver as a message. Tapos ngayon, nakakausap ka namin, parang wala lang. Ang saya-saya ng buhay. Nonchalant. Tapos mamaya Nonchalant. sasaktan tayo ng kantahan ni Oo. Jada. Sabay Ganun iyak. yung feeling. Oo, ganon. Ganon. It's all part of the brand. Yun yung brand. Yes. Oo. Tsaka, alam nyo yon, talagang captivating ang grabe siya. Thank ating you. artist for today. Kaya naman pag-usapan na natin, Jada, itong latest single mo na pinamagatang Right Lover, Wrong Time. Title pa lang yan. Nabanggit mo na Nananakit this na. song, kaya ka nananakit na. This song talks about sa pagkakaroon ng regret, sa pag-ibig, and of course, yung the one that got away mo. Yes. Ay. Siyempre, nag-iisang totga. Ay. Oo. Nag-iisa? So may isa? Ganun na nga. Hindi, pero yun. So, nagsimula talaga yung kanta na to. I mean, vocal naman talaga ako pag kinukwento ko to. Nanggaling talaga siya sa isang naranasan ko o parang isang experience ko na nagkaroon ako ng thought gas. So, parang ganun kasimple. Parang napagdaanan ko yun. Tapos, actually, hindi ko siya naisip. Yung time na yun, parang nung nawala lahat yun, parang basta yung mga tao na nasa paligid ko, paulit-ulit sila na parang baka naman right love, wrong time lang. Kasi nga parang ganun. Tapos to the point where napipikon na ako na parang bakit yun ba sinasabi na right love, wrong time, right love, wrong time. Pero habang tumatagal nung time na yun, naisip ko na ano kaya kung right love, wrong time lang talaga to. So parang nung sinusulat ko siya, naisip ko, mas maganda right lover. Kasi hindi lang
tungkol to sa pag-ibig o yung pagmamahal na na-share mo dun sa tao na yun. Pero tungkol sa tao na yun. Parang naging special siya sa'yo. So parang, ayun, so dun nagsimula talaga yung right lover, wrong time. Tapos saka na lang na-realize ko na, oo nga no, parang nga siya sa The One That Got Away. Para sa dahil sa mga circumstances na hindi natin maintindihan, bigla na lang nawawala yung tao na yun o nauudot yung pagmamahalan yung dalawa. So parang, alam mo yun, na parang naisip ko, relatable concept siya sa mga tao. And yan yung hope ko nung sinulat ko siya na hindi lang para sa sarili ko, para mailabas ko yung lungkot na napagdaanan ko. Pero para din, kumbaga, para madamayan ko yung mga taong naranasan din yun. Yes. So, alam mo, Jada, ngayon pa lang ang dami mo ng mga nakikwento and I think maraming mga yes friend ang nakaka-relate sa mga sinasabi mo, lalo na yung mga they chose career over love. Yes. Ay! Uy, Kaya ba- naman, ano uy, parang may ano chichika ka pa. felt. Diba? Yan lang masasabi, felt. Correct. Kaya ang dami ng hugot sa atin ngayon ni Jada. Naniniwala ka ba, Jada, sa kapag itinadhana ka sa isang tao, kahit pa anong gawin mo, maraming mga mangyari, siya pa rin ang para sa'yo? Ako, to a certain extent, naniniwala din ako dun. Tingin ko parang meron mga tao, meron mga pagkakataon o mga experiences sa buhay na kung talagang meant yan para sa'yo, hindi yan makakawala sa'yo. Talaga, Sa may totoo space lang. pa rin talaga siya kahit ang daming mangyari sa Oo, buhay tsaka mo. naniniwala din kasi So may space pa rin siya? Yun na lang. Ay na lang masasabi ko dyan. Hindi, pero ito kasi, kung to be honest, parang sa akin kasi, pag merong akong taong parang minahal o may tao na naging mahalaga sa akin, parang kahit ano pang nangyari, parang nananatili sa akin na yung thought na kahit papano at some point in my life, naging mahalaga yung tao na to sa akin at napasaya niya ako. So, ganun ko siya iniisip. Yeah. Para sa akin siguro, naniniwala ako sa destiny, pero sa tingin ko din, love is a choice. Yes. So parang kailangan din may conscious effort on your part, tsaka dun sa tao na yun na pipiliin ka. And ako, ang natutunan ko sa mga experiences na yun, dapat piliin mo yung mga taong pipiliin ka din. Tama. Yun. Correct. Oh, very well said. Alam ba yan ng mama mo? Syempre. Alam ng mama mo. Oo Pero naman. alam din namin na lumaki ka din sa pamilyang, of course, sa showbiz. Yes. Actually, part na rin na interview namin si Mr. Dingdong Abansado. Yes. And your mom, Miss Nakapunta Jessa na nga Zaragoza. sila dito. Oo, nako, maliit na bagay. Wow. Small things. And very, very thankful kami. And how was it working with your parents given na lahat kayo ay musically inclined and of course, popular ang parents mo before you started. So, may pressure ba for you na naging advantage or naging advantage ito para sa'yo? Para sa akin, hindi yung pressure na parang nanggaling ako sa kanila dahil na ganun. Pero more on pressure ko sa sarili ko siguro din na gusto kong makilala din ako para sa sarili kong achievements. Parang, kumbaga, parang self-imposed siya, hindi siya nanggaling sa kanila. Kasi, sa totoo lang, in the first place, never naman nila akong pinilit mag-showbiz o mag-music. Parang, kusa lang talaga siyang lumabas sa akin na, parang ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. And, sinuportahan naman talaga nila ako doon. So, para sa akin, kumbaga, yung sinasabi nila na, di ba yung term na Nepo baby, yung mga ganun. Para sa akin, ina-acknowledge ko naman na may mga advantages din na, kumbaga parang meron ng initial impression ang tao sa'yo, pero parang nasa sa'yo din kung anong gagawin mo dun kasi. Parang kung ano yung papatunayan mo dun sa mga tao, kumbaga yung pwesto mo sa industriya na ako naman, ang ano ko naman dito sa industriya, parang gusto ko lang talaga mapakita yung passion ko at makagawa ng connection sa tao. Yan yung importante sa akin. As many people as possible sa music ko. And yun naman sa akin, thankful ako syempre na yung parents ko sinusuportahan nila ako. And parang sa akin, sobrang naiintindihan nila yung pinagdadaanan ko. Kasi, dumating din sila sa punto na they were once in my position. So parang,
maganda lang din na meron akong ganong support system at ang ganda ng mga payo nila sa akin, nag-guide nila ako sa career ko. Pero ang gusto ko sa kanila, hinahayaan nila akong mag-decision para sa sarili kong career. So, ayun. Ang galing. Talagang parang you have to make your own destiny, make your own path. You have to make your own mo yung mark. sarili mong path. Yes. Tsaka, dahil din siguro, alam ko din, yung ano ko din, secure din ako sa sarili ko at sa artistry ko na, Wow, gusto ko yung talagang may confidence na artistry ko talaga yung ito. Artistry. Yung parang sa akin naman, parang confident ako sa, alam ko naman na pag gumagawa ako ng mga kanta, parang lahat to nanggagaling sa katotohanan ng mga napagdadaanan ko. And parang, ako, I speak and I sing with my heart and my soul. So, ganun. Correct. And you are influencing the people na nakaka-relate with you, which are yung mga kaedad natin, di ba? Kasi iba naman yung pinagdaanan ng mga tao noon, way back nung panahon ng parents mo. O di ba? Kaya iba din talaga yung ngayon yung mamemake mong influence mula sa mga, para sa mga nakikinig at lalong-lalo na sa mga audiences mo and your fans, di ba? Napakagaling. Ay, salamat. Ang dami-dami nating mga natutunan from Miss Jada. Thank you so much. Thank you so much. Of course, much. ang yes, FM Manila ay very, very happy na ikaw ay nagpunta. Oo naman. Happy din ako na nakapunta ako dito. Oh, yay! Nakompleto na po namin ang family tree. Dito sa Yes Full FM. circle moment From talaga to Mr. Ding Dong Avansado, Miss Jessa Zaragoza, and now si Jada. O, di ba? At nakakaloka nga minsan, di ba, naalala ko lang, hindi na to kasama sa script, pero nagkakaroon ng, medyo misconception na ang tatay mo ay si Ding Dong Dantes. Nasabi ko yun sa kanya nung nagkita kami, one time nag-guest ako sa Family Feud. Tapos ang bungad niya sa akin, anak! Sabi niya, kasi nga sa TikTok, meron kasing nag-comment sa akin na kamukha mo yung tatay mo, si Ding Dong Dantes. Tapos sinagot ko, gumawa ako ng video na maraming salamat po, pero hindi ko po tatay. Maling Ding Dong. Tapos ayun, medyo nag-viral siya. Tapos hanggang sa nakarating nga kay Kuya Ding Dong. Tapos yun, sobrang good sport siya. And napakabait na tao yun si Kuya Ding Dong. So, yes, pero kuya niya lang po. Kuya ko. Kuya niya, hindi niya po daddy si Ding Dong Dantes. Okay. And of course now, Jada, you can promote your single, your upcoming events, and your social media accounts para ma-follow ka rin ng mga Yes Friend natin dito sa Yes FM Manila. Well, yes. Mga Yes Friend, of course, thank you so much for having me dito. And my newest single, Right Lover Wrong Time, is out now sa lahat ng mga digital music platforms na sa YouTube, Spotify, Apple Music, kung saan man kayo nakikinig. At sana din, i-request nyo sa mga radio stations yung kanta na to. And bukas, actually, ito, promote ko na to. First time ko, hindi ko pa na-announce ko dito. So, dito pa lang ko siya masasabi. Ang TV debut ng Right Lover Wrong Time bukas na sa 8 Bulaga at 11:30 a.m. if I'm not mistaken. So yun, make sure mag-tune in kayo dun bukas. Yes, and of course sa mga susunod na mga ganap ko and sa radio tour ko dito sa Right Lover Wrong Time. And sana share this with a friend para magpaiyak. Para madakit. Kaya sa lahat ng mga Yes Friend natin na uuwi, feeling ko uuwi kayong luhaan, pero may saya. Diba? Dahil mafe-feel nyo ang napakaganda and latest single ng ating artist, Thank you, Miss Jada. Wow, Ito na, Miss Jada. Let's all welcome Miss Jada. Let's give her a round of applause. Thank you. Nasaktan tayo pareho. Gusto ko na biglang ayaw mo na nauwi lang tayo sa wala. Ako ay nangangalumata, di makatulog, di makahinga. Ngayon wala ka na, ako'y nababaliw na. Baby, pinag
tinaktang panahon, right lover and the wrong time. At sana maging mabuti sa atin ang tadhana. Tingnan na lang ikaw na ikaw ay magbalik sa puso kong nananapik. Sana'y maulit